So first ang gagawin natin is magde-declare tayo dito ng print again. So lalagay ko lang yung instruction or prompt na for updating student ito. So update. So after nito, lagyan lang natin siya ng equal. Then after ng prompt na yan, magke-create lang tayo ng variable na tatawagin natin update ID. So update underscore ID. Kasi ang primary key natin dito para makapag-update ng record is yung ID. So lalagay natin update ID, then equal natin siya into input, and then lalagay natin yung enter student ID. Yan. So at least yung user natin mag-i-input siya ng student ID. Then, since for updating tayo, ang gagawin natin dito, isa-set muna natin yung variable natin na found into false. Since wala pa naman tayong ina-update. So, isa-set muna natin siya into false. And then, after nun, magke-create tayo ng for loop dito. So, ang magiging variable natin will be I. And then, ang next na gagawin naman natin is maglalagay tayong in range. So, yung magiging range natin dito, yung length natin will be yung student ID natin. Okay? So, ito ngayon yung basis natin para sa magiging updating natin. And lalagyan lang natin siya ng colon and then set natin sa baba. Maglalagay tayo ng if condition dito. Sasabihin natin if yung student IDs natin, yan, and then lalagay lang natin yung for loop na I. Then after nun, equal natin siya, equal into update ID. Ayan. So, ang gagawin ngayon natin, pag naglagay ng ID dito si user, i-check natin yung lahat ng student IDs natin if magma-match ba yung nilagay ng user natin. So, yun yung purpose niyan. Then colon, then after nun, kapag merong same ID, pag nilagay ni student dito or ni user dito na ID 1, tapos sa lahat ng mga IDs natin may 1, so ang gagawin natin, magpe-print lang tayo dito na student found. Yan. So since merong ganong klaseng ID. So after nun, since for updating tayo, ang gagawin natin, i-call out natin yung student ID natin or sabihin na natin student names. Since ang ID ay hindi siya pwedeng i-modify ng user natin. Okay, so ang gagawin natin, yung student names, tapos yung for loop natin, then equal natin siya into input, and then tatanungin natin yung user natin to enter yung new student name. Okay, so since updating, papalitan natin yung pangalan ng user natin. Then paste, and then papalitan lang natin ito ng student courses. So kung if gusto niya mag-update sa magiging course niya. So gagawin natin, papalitan lang natin yung prompt, then enter. Yan, so enter new course. Yan, so after yan, ang next na gagawin natin is maglalagay na lang tayo ng prompt sa user natin na updated successfully. Ganun. So, student, lagyan lang natin siya ng /n. Student updated successfully. Ayan. Then, exclamation. Then, after nyan, so, since ang found natin dito ay naka-false siya, since may nakita na tayo, isa-set lang natin siya into true. Since meron na tayong in-update. Then, ang mangyayari ngayon, after ng updating natin, stop lang natin yung choice number 4 natin, true yung break natin. Then, after nun, maglalagay lang tayo ng if dito, and then, found. So, if ever na yung found natin, nag-stay siya as false, so maglalagay lang tayo ng print dito, and sasabihin natin /n student not
found. Ayan. Then, ayan na ngayon yung updating natin. So, check natin. Run natin yung program. So, meron tayong add student. So, let's say mag-add tayo. Student ID niya ay 1. Then, ang pangalan niya ay Dean. Ang course niya ay IT. Okay, so student added successfully. So, let's add another student. So, ID niya ay 2. Pangalan ay Ira. And then, yung course niya will be CS. Okay, so added student successfully. So, view natin yung 2 student na yan. So, meron tayong Dean and Ira. Then, let's search si Ira. So, gagawin natin 3 and then search natin siya. So, ito, student found, student ID, Ira, CS. Now, let's say nagkamali yung input ng user natin sa kanyang course. So, i-update natin siya. So, lagyan natin yung enter student ID. So, ang ID niya ay 2. So, lagyan niyo ay 2. Enter student ID 2, student found, enter new student name. So, same lang din yon Ira, pero ang course niya ay IT na. So, student updated successfully. So, view natin siya and mapapansin nyo yung Ira natin dito at course niya ay naging IT na siya. So, that will be yung sa update module natin.